And ang naging mali ko nun is, imbes na mag-ask ako ng help from God, question ko siya. Nagalit ako sa Kanya. I even said, Lord, sana patay mo na lang ako. Lord, mag-isa ako, oh. Kala ko ba totoo ka? Sabi kong ganun. Ba't parang hindi naman kita nararamdaman? I raised my hand. And then I looked up. Sabi kong ganun. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, kasi alam kong hindi mo pa rin ako pinabayaan. Kasi alam kong nandiyan ka pa din. Ako yung bahala. I will fight for you. You only have to be still. I can bravely say, looking at you guys, even though I cannot see you, sa inyo na mga nanonood ngayon, hindi ako takot. Kasi alam ko na my heart is at peace with God. I know that my life has completely changed ever since sinurrender ko yung lahat sa'yo. Dati, di ba sabi ko, dati gusto ko makakita. Hindi naman sa ayoko na, but I love my blindness. Kung maa-amaze man kayo sa akin, maraming salamat po. Kung i-share nyo tong video na to, sana i-view nyo to, hindi para sa akin, kundi para malaman ninyo yung kabutihan ng Lord sa bawat isa sa atin. Magkakaiba man ang religion nating lahat, hindi man yung iba sa inyo, hindi man Christian, or yung iba sa inyo maybe hindi naniniwala sa God, pero sana for just once, kapatid, sana maisip ninyo na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng taong ito. Hindi man gumana ng maayos itong mga mata na to. Hindi yun sapat para hindi ko makita yung tunay na kagandahan ng mundo kasi hindi bulag ang puso. My name is Chloe Florendo. I am 19 years old, totally blind man since birth. And this is my testimony. So, living as a visually impaired, hindi siya madali. As per se, you're living in a complete darkness. But now that I've known Christ, I've known my Savior, masasabi ko na I'm no longer in darkness. Because I now have the light of life na nagsashine to guide my path. Pero at first, sabi ko, hindi siya agad madali. Growing up in a family na ikaw lang ang visually impaired, it's very challenging. Not only for me, but also for my family. Kasi since first-hand experience nga nila, may ano talaga, may pangangapa na paano siya lalaki. Hindi siya normal ayon sa pamantayan ng karamihan. And I guess, at first, ganun din ang tingin ko sa sarili ko. I'm not normal kasi wala akong nakikita. Lalo nung na-realize ko yung gravity ng situation ko. Pero at first, before ko ma-realize yun, sabi ko, siguro normal lang. Hindi ko pa naintindihan yung concept ng blindness. Normal lang sa akin yung ganito. Na, since I'm a light perception, nakakakita ako ng light, I can see light, I can distinguish light and darkness. Akala ko normal siya. But apparently, you know naman yung mga ibang bata na, ganyan, at asarin ka, tutuksohin ka, ganyan. So ako, I started to think kung ano ibig sabihin ng mga words na bulag, ng words na may iba pa duling, ganyan. So I asked, and dun in-explain sa akin ng nanay ko yun. And it add up pa na my father left me when I was just 3 years old. So, umalis siya, not giving me the reason why. Okay? So, I tried asking him, but ang sabi na lang sa akin nun, hindi ko pa naman maintindihan. At first, lumalabas pa kami, hinihiram niya ako. And then, bigla na lang nag-stop. Hindi na siya nagparamdam. Up until lumaki ako, wala yun. Wala yung void na yun, never siyang na-fill. So, imagine that, you were blind, your father is not there for you. Parang, in my, at a young age, nagtanong ako sa Lord. Tinanong ko ang Panginoon, na by the way, that time, hindi ko pa siya talaga sobrang kilala. And, I'm doubting Him nga nun eh. When I was just 9 years old, iniisip ko na, talagang ang tanong ko sa Kanya, imbes na mag-pray ako ng pero ang prayer ko lagi, Lord, bakit ako? Why me? Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo na masasama, bakit ako? Okay, wala naman siguro akong ginawa na hindi mo gusto. Di ba?
So, tinanong ko nun, ano pa? Lord, ano pa yung kukunin mo? Kung hindi na ako nakakita, wala yung tatay ko, ano pa yung kukunin mo? Galit ako. Okay. But then, lahat ng yun hindi alam ng family ko. Hindi nila alam na at that early age of mine, nakakaisip na ako na, sana wala nang bukas. Sana wala nang umaga. Kasi, ganun lang din naman eh, nahihirapan ako. Paulit-ulit lang yung cycle. Na yes, I'm going to school and praise God for that. Kasi nakakapasok ako sa regular school. But then, may kulang. Sabi ko, hindi ako masaya. Ganon ang thinking ko nun. 9 years old ako, ganon na iniisip ko. And sabi ko, sana wala nang bukas. And ironically, that time gusto ko mamatay pero takot akong magpakamatay. Diba? Isipin mo bata yun, tas ganon yung iniisip na, it's heavy for me. Hindi siya madali. And ang naging mali ko nun is, imbes na mag-ask ako ng help from God, question ko siya. Nagalit ako sa Kanya. And when I say nagalit, galit na galit ako sa Kanya. I even said, Lord, sana patay mo na lang ako. That's true. Yung mga thoughts na yan, yung tumatakbo sa isip ko dati. Okay? And para sa akin kasi, blindness defines my whole being before. Na, ayun, yung bata, oo, yung bulag, oo, ganun. Kawawa yun. Sayang nga eh. Ganun! Sanay ako makarinig ng mga ganong salita dati and I believe those words. I believed those words. Na sayang yun. Sayang ako. Kasi, paglaki ko, ano na? Ano ako? Anong pupuntahan ko? Though in all fairness to my family, they did everything for my life to be as normal as possible. Pero ako, nandun yung void dito na, ako, personally, paano ako? Pagka nawala sila, paano ako? Pagka mas nag-grow up ako, paano na? Kung ngayon pa nga lang, hirap na ako. Ganon. And, those times are, I could say, na one of the hardest points of my childhood pa lang. So, di ba, ang bigat na? Siguro para sa iba, magaan lang, pero kung iisipin mo yung situation ng bata na yon, kung itatabi mo ako sa kanya ngayon, siguro, I don't know, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Siguro I will just hug the younger version of myself and tell him that everything will be okay in the future. You just have to trust. Kasi, nung time na ako yung nandun sa situation na yon, sa phase na yon, walang gumawa nun for me. Though yun nga, sabi ko, my family was there. Pero I'm craving for a figure, for a father figure na nandyan talaga for me and will tell me that, anak, you're okay. Or it's okay. No one did that for me before. And those are the times that I'm missing my dad. Na I couldn't help but to feel angry sa kanya. Nagalit ako. Galit ako. Ever since bata pa lang ako, nandun na yun. Kahit na yung mga, alam niyo, simple things na sana nandito yung daddy ko. Sana siya yung naghahatid sa akin minsan sa school. Sana siya yung, di ba? Sana kasama ko siya. Yung mga ganon. Pero nung na-realize ko na, sana siya yung nagko-comfort sa akin pero wala siya. Nakakagalit. Nakakalungkot and at the same time nakakagalit. Pero nandun yung thought sa akin na sana nandito ka. Hindi ko naisip na wag ka nang bumalik. In fact, yun yung iniisip ko eh. Sana bumalik ka. Or sana kahit papano,
nag-explain ka kasi maiintindihan ko naman. And isa pa yan sa nagdagdag ng galit ko sa Lord. Lord, mag-isa ako, oh. Kala ko ba totoo ka? Sabi kong ganun. Ba't parang hindi naman kita nararamdaman? And that question will be answered later on. So, yung tanong na yun na bakit parang hindi kita nararamdaman, sasagutin ko siya mamaya. Pero well, yun lang nga. Sabi ko noon, ayoko na. Tama na to. Kasi, noon time na yun, lagi kong tinatanong sa family ko, ano ba pakiramdam ng makakita? How does it feel to be normal, to be able to move nang hindi ko hawak yung cane ko, nang hindi ako nag-worry na baka mababangga ako or whatsoever, na makakapaglaro ako with other kids na normal. Lagi kong tanong yun. And lagi sabi ko, sana makakita ako. Sana bukas pagising ko nakakakita. Alam mo yun, ganon, since bata ka. So, sana bukas pagising ko nakakakita na ako or ganyan. And hindi ko malilimutan yung sinabi sa akin nung lolo at lola ko nun. Sabi nila sa akin, kung maibibigay lang namin yung mata namin sa'yo, gagawin namin. And it brought a relief and at the same time a guilt sa akin na siguro kung hindi ako naging bulag, hindi nila maranasan yung ganong guilt, o hindi nila, alam mo yun, imbis na sana okay lang sila. Pero relief, kasi yung sacrifice ng family ko for me is, alam kong nandun. And once again, I prayed, Lord, take me. Kung nagiging burden lang ako in my family, ayoko na. Amen? Kasi, nahihirapan sila, tama na. Okay? And, that is the time na gumawa na ng intervention ng Lord. When I was 7 years old, I joined Kids Camp for the Blind, organized by Resources for the Blind, Incorporated. Also wherein I studied preschool. Okay, doon ako nag-preschool. So, puro blind students yung kinikater nila. And sa kids camp na yon, tinuturuan na kami ng Word of God. Meron ng Bible study, may devotion na, may praise and worship na noon. But during that time, the 7-year-old me, hindi ko pa siya naiintindihan. I just raised my hand na kapag sinabi, taas na kamay, papurihan natin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. I just raised my hand para lang masabi na, okay, I participated, I raised my hand, I clap, hallelujah, Jesus, salamat, salamat. Di ba? Ganon. I sang para lang masabing kumanta ako, pero hindi ko alam kung ano ba yung kinakanta ko. Ano ba ibig sabihin nun? And hindi pa nagsisink in sa akin yung Word of God. And through that organization, Resources for the Blind, meron silang inorganize na computer training. Computer training for the visually impaired naman. When I was 10 years old noon. Okay, I was 10 at that time. And then, my closest friend, who is also, by the way, visually impaired, si Margaret, sabi niya sa akin, mag-join ka doon sa computer training. Kasi kami nun dikit na dikit kami nun Okay, sabi ko, ano bang gagawin doon? Sabi niya, computer training nga Ano sa tingin mo gagawin natin doon? Tapos sabi niya, may Bible study, ganyan-ganyan. And sabi niya, sinabi ko na kay Ate Joyce, who is by the way our blind counselor at that time. Sinabi ko na kay Ate Joyce na sasama ka. So sabi ko sa loob-loob ko, mautak din tong babaeng to para sinabi ng kasama ko para hindi ako makatanggi. Alam niyo yun, parang sinabi, nandun ka na, kasama ka na, wala ka ng choice, pumunta ka na lang. Okay? So sabi ko na, ba yan? Imbis na yung weekends na yun, kasi 2 days and Friday, Saturday, and it's going to be running for 3 weeks. 3 weeks siya, Friday, Saturday. Sabi ko, imbis na sana, papahinga ako Pero okay, sige, sabi mo Free naman. And sabi ko, computer training. Okay, sige. So, computer training, may devotion, ganyan-ganyan. So, every Saturday morning, bago mag-start yung proper training, is may devotion muna, may praise and worship. So, yun lang, usual, ganyan-ganyan. Since dati pa naman, sabi ko nga, di ba, sa kids camp, may ganun na. So, hindi na siya bago sa akin. But then, dumating yung last Saturday nung computer training. March 14, 2015. Hindi ko makakalimutan ang date na yan.
Noon yung time na nag-devotion kami, nag-pray kami, nag-worship kami, kasi yun na yung time na may presentation na culmination ng naging training namin for 3 weeks. So, kumbaga, application, ganyan-ganyan, kung ano yung natutuhan mo, you'll be presenting in front of your trainers, in front of your classmates, parang ganon. Yun yung bumasag sa akin for the first time. Sabi ni Ate Joyce nung umaga na yun, sana, sabi na, may natutuhan kayo in this 3 weeks of your training. Pero sana, kung ano yung natutuhan, kung may natutuhan man kayo with regards to computer, sana pagdating sa spiritual growth ninyo, meron din. Sabi niya, I know that some of you right now is suffering. I know that some of you is in pain. Sabi ko nun, ba't parang alam na yung pinagdadaanan ko? I know that some of you, hindi tanggap yung blindness nyo. Was it for me? I know that some of you may be asking God, Lord, bakit ako? Again, bakit ba tinitira mo ako? Gusto kong ganunin. Bakit ako? Kasi feeling ko directed talaga sa akin. Kasi una, I know that some of you may mga pinagdadaanan. Check. I know that some of you ay, di ba, hindi tanggap yung blindness nyo. Check. I know that some of you is nagtatanong sa Lord. Check. And I know that some of you is seeking for the Lord. Big check. Sabi na, tandaan nyo tong date na to. Sabi na gano'n, sabi na, though gas-gas na tong line na to, but everything happens for a reason. Sabi na, and dumaan din ako sa ganyang phase na nagtanong ako sa Lord. But believe me, alam ng Lord yung ginagawa niya. And sana, sabi ng ganun, you will find it to yourself na mag-surrender sa Lord. And napaisip ako, oh nga no, have I surrendered myself to the Lord? Siguro, this is the time. Maybe this is the time. And sabi ko nun, okay. That's when I prayed. Sabi ng ganun. Sabi ni Ate Joyce, ibigay mo na sa Lord lahat yan. Let it all go. Kung ano man yan. I don't know if she's talking directly towards me, but hindi eh. Ang dami namin eh. But I feel like the message na sinasabi na is being directed to me. So sabi ko, okay, Lord, for the first time in my life, lumapit ako sa Lord na hindi ako nagtanong, na hindi ako nagalit. Lord, kung talagang totoo ka, sabi ko, tulungan mo naman ako. Kasi nahihirapan na ako eh. Ayoko na nung ganito. Sabi ko, Lord, ayoko na nung nahihirapan ako and ayoko nang manise ng kung sino-sino. Kasi mahirap po na manise ng isang tao na hindi mo, mahirap ang hindi mo alam kung sino ba yung sisisihin mo o kung may dapat ka nga bang sisihin at all. Sabi ko, Lord, pagod na akong manise ng kahit na sino or ng kung sino-sino. Ayoko nang manise ng kung sino-sino. Ayoko nang sisihin ka kasi alam kong hindi naman siya dapat. Though nung time na galit ako sa Lord, I know na hindi ako dapat magalit sa Kanya. But I couldn't help but to feel that kasi yung batang ako, hindi ko alam kung saan ako tatakbo. That boy was lost. He was scared. And he doesn't know where to go. Hindi na niya alam kung ano pa yung gagawin niya. And sabi ko noon, Lord, kung may plano ka sa akin, ikaw na bahala. Binibigay ko na sa'yo kasi hindi ko na alam eh. Ayoko na nung pakiramdam na araw-araw na lang nagigising ako is I'm dreading that morning na bakit gumising pa ako. Sana hindi na lang. Ayoko na nung ganun, Lord. Gusto ko nang sumaya. Gusto ko nang, kasi yung ibang mga kaibigan ko, nakikita ko sila na parang okay naman sila with their blindness, tanggap nila. Bakit ako hindi? Ayoko nun. Because I feel like there's something wrong with me.
So sabi ko sa Lord, Lord, help me to accept itong binigay mo sa akin na to. Kasi hindi ko to kaya ng mag-isa. Hindi ko to kaya ng mag-isa. After that, I felt lighter. But, hindi doon natapos ang lahat. Thinking na, okay na naging Christian. No. Yun na yung mga sumunod na years na it became harder for me. Kasi I entered high school. I experienced heartbreaks in every aspect, almost every aspect. Family, academically, school, even love. I experienced heartbreak sa tao na minahal ko. Na minsan ko minahal. Lahat yun dinaanan ko. And bumabalik yung feeling sa akin na sana nandito yung tatay ko. Sana there's someone who's there for me. And ito na naman, muntik na naman ako, though praise God kasi hindi na, pero muntik na naman ako magtanong na, Lord, ito na naman ako. And ayoko na doon. Thinking na, yun na yung time, thinking na akala ko nakapag-surrender na ako fully, pero hindi pa pala. Ang dami ko pang hindi sinosurrender na aspect sa Lord. And yun na nga, pumasok yung theater, pumasok na yung di ba, pumasok na yung mga shinare ko nung last time na I've been here. And sabi ko nga yun yung sa akin na, I guess I could also share na maling paniniwala po na kapag ka naging Christian ka or napalapit ka sa Lord or you surrendered yourself to the Lord, everything will be perfect for you. Well, in fact, no. Lalo mo lang ginuri yung buhay mo. Lalo kang napalapit sa trials, sa challenges. Lalo kang napalapit sa mata ng kaaway. Bakit? Kasi matatarantayan, nag-church, nag-worship, nako, so dapat double time din ako. Dapat double time din ako na, hindi, kailangan mailayo ko siya doon. Kailangan hindi siya maano sa Lord, doon sa sinasamba niya. Kailangan ako lang. Kailangan nandito lang siya sa mundo. So, bibigyan ka niya ng challenges to test your faith. And, mga kapatid, even ang Panginoon natin nakaranas yan, Matthew chapter 4, nung nag-fasting siya for 40 days and 40 nights, he was tempted by the devil. Tinempt siya ng 3 beses. Una, gawin mong tinapay yung mga bato, then, di ba, magpatihulog ka dyan sa bangin, and sambahin mo ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian dito sa mundo. And what Jesus did, He stood firm in His ground. Hindi na hinayaan na yung temptation ng kaaway ay pumasok sa Kanya. Yun yung tayo, kahit ako. I'm not excluding myself. Even us, ay madalas mahina sa ganun. Offeran nga lang tayo ng ng church day, or basta makakompromise ang gawain ng Lord, tatanggapin natin yan. I'm guilty. Even I'm guilty sa bagay na yan. Though hindi naman natin kasi let's be practical, kailangan natin ng work. Pero ang madalas nalilimutan natin yung spiritual growth natin, yung spiritual life natin. Nasabi nga ng Lord, Matthew chapter 4, verse 4, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yun yung nawala sa isip ko after I surrendered year 2015. Na oo nga pala, kailangan niya rin pala ng word of God. Kaya pala bumalik na naman ako dun sa dati na muntik na naman akong ma-depress. Kaya pala bumalik na naman ako dun sa may mga sama ng loob na naman ako nararamdaman sa taong bumasag ng puso ko, sa tatay ko. Ando na naman yung galit. Kasi hindi na ako nafe-feed ng Word of God. And then, noong 2021, in-invite ako sa isang church. Kasi year 2015 nga ako naging Christian, so nag-surrender ako sa Lord. Pero nakahanap ako ng home church is 6 years after. Diba? So, 2015 to 2021, wala akong church.
So, doon ako unti-unting na umulat sa Lord, pero hindi pa kaagad. Nawala ako sa church, bumalik ako 22, nawala ulit kasi nga theater, and bumalik ako year 2023. And nung mga times na yon, nagagalit yung nanay ko kasi ginagabi ako sa church. Di ba kasi, ganun. Halos din ako pinapayagan, pero sabi ko, Lord, nag-pray ako na gusto ko nang completely mag-surrender sa'yo. And alam nyo, siguro, ito madalas ko sinasabi sa mga disciples ko, sa mga bata na nasa church, na kapag sinasabi nila na, Kuya, hindi po kami pinapayagan ni Mama or ni Papa mag-church, sabi ko, baka kasi walang nakikitang application sa inyo. Baka hindi nagmamanifest sa inyo. And yun yung na-realize ko. Oo nga, no? Kaya siguro ako hindi pinapayagan ng nanay ko na mag-church is because hindi nagmamanifest dito yung mga dapat na natututuhan ko sa church. Parang wala namang pinagbabago. Yun din yung sinabi sa akin ni Marlo, isa sa mga youth leaders din namin. Na, by the way, that time kasama ko na sa ministry, praise God. So, sinabi na sa akin, bro, i-assess mo yung sarili mo. Sabi rin ni Pastora, baka walang nagmamanifest. And true enough, oo nga, no? And doon pumasok ulit yung thought na, lalo nung sa isang focus group namin, eto tumatak to sa akin, isa sa mga teaching ni Pastora Desa sa church namin, isa sa mga itinuro niya na tumatak, na pinakatumatak sa akin, surrender your heart, not your plans. Kasi pag sinurrender mo yung plans mo, yun lang, plano mo lang yung sinurrender mo, pero hindi mo naman sinurrender sa Lord ang buhay mo. And all those years, yun pala ang ginagawa ko. Nung nagteatro ko, sinurrender ko lang yung plano ko, pero hindi ko sinurrender na, Lord, bahala yung will mo. Hindi. Sinurrender ko lang, Lord, magta-theater ako, bahala ka na, pero will ko pa rin yung masusunod. Gagawin ko to, bahala ka na kung ano mangyayari, pero ako pa rin yung masusunod. Ganon. Pero nung sinabi sa akin na Pastora yon, sinabi sa amin nung sa focus group namin na surrender your heart, not your plans, sabi ko, oh, Lord, I'm sorry. Ang sinosurrender ko pala nun is yung mga plano ko, pero hindi ko pa rin sinurrender ito. Kaya pala. Pero akala ko nun, hindi. Ang dami. Ang daming times na akala ko yun na pala. Pero hindi pa. Dumating ang time na I faced one of the hardest parts of my life last year. It started with an angkas ride. Okay, so he canceled my ride kasi hindi daw siya tumatanggap ng visually impaired. Which is, by the way, alam kong hindi totoo yun. Kasi kung alam ko na hindi sila pwede magsakay ng visually impaired, hindi ako mag-heal ng angkas at all. But then, sabi na, hindi kami, sir, hindi kami ganyan. Ay, hindi pwede, ganyan-ganyan. So, ika-cancel na. Okay, kinancel niya. I pleaded so many times, but he canceled my ride. So, I posted my experience on Facebook. And then, merong isang certain na tao na hindi ko nalang papangalanan na sobrang matalino. And she nag-start siya na, paano kang magbubook ng angkas, paano kayo nagkita ng ride, hindi ka nakakita, paano ka nakapag-cellphone, paano ka nakakapag-ganyan, paano ka nakakapag-trabaho. She's questioning my blindness. Na paano mo nagagawa yan, hindi mo hindi ka nakakita, bulag ka nga, ganyan, paano ka ganito, ganyan, paano mo ganyan. And I let it get through me. Pero praise God, kasi those times, ay kasama ko na yung Lord. Pero hindi ko completely masabi na thank you Lord, praise God, hallelujah. Hindi ako makapag-worship ng buo kasi nasasaktan ako. And praise God, kasi nandyan yung mga kapatid ko sa church, nandyan si Abby, nandyan si Pastora Desa, nandyan si Marlo, nandyan si Clyde, na nagre-remind sa akin ng kung bakit nga ba nararanasan ko yon. May isang preaching na talagang sumampal. Hindi lang gumising, kundi talagang sumampal sa akin. Sabi doon ni Pastora, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay training ground sa iyo ng Panginoon. Amen? So, nung time na yun talagang nalungkot ako ng sobra. Wala akong work. And namimiss ko yung
best friend ko na nasa Marinduque. The little brother I never had. Kasi before that, before mangyari sa angkas, umuwi kami ng Marinduque and I met this kid, si Arvin, na sobrang na-attach sa akin. In a span of 5 days, ang dami na namin napagkwentuhan, ang dami naming similarities. Ayaw about sa father ko, na-experience niya, and about love for music. He also loves music. He loves arts. He's curious about my music kasi nung nilapitan niya ako is tumutugtog ako nun eh. Tumutugtog ako ng kalimba sa labas nun. Nasa kubo ako and then nilapitan niya ako. Doon siya naging curious. Yun. Then, ang hirap sa akin kasi umalis ako ng Marinduque na malungkot siya, umiiyak siya, ayaw na ako paalisin. Ayaw na akong umalis. Sabi na, kuya, huwag ka umalis. Sabi ko, kailangan eh. Kailangan kong umalis. Sabi ko, pero nag-promise ako sa kanya, babalik ako. Para sa'yo, babalik si kuya para sa'yo. And then yun nga, pagbalik ko sa Manila, lahat yun nangyari. Yun, wala akong work. Yung sa angkas, yung dun sa basher, ganyan, nagsabay-sabay. Dumadagan sa akin. Tapos namimiss ko nga yun, yung bata na yun. Sabi ko, Lord, yun yung prayer ko na, gusto ko nang maging masaya ulit. Gusto ko nang bumalik dun sa fire ko sa'yo na nakakapag-worship ako. Ayoko na ng ganito. And, sabi sa akin kinausap ako ni Marlo. Yun nga, yung youth president kasi namin yun. Sabi niya, bro, kasi sinabi ko sa kanya, sabi ko, bro, sabi ko kay Marlo, sabi ko, bro, gusto ko munang umuwi ng Marinduque. Sabi ko ganun. Gusto kong bumalik. Gusto kong magpahinga muna. Sabi ko, gusto ko munang magkaroon ng ibang environment. And yun nga, gusto kong balikan yung best friend ko doon. Kasi, bakit best friend? Kasi siya yung pinadala sa akin ng Lord at that time. Nung 5 days na yon, siya yung isa sa mga answered prayer ko na, Lord, alam kong may purpose. Yung kasi nung pagpunta namin doon ng Marinduque is to celebrate my grandmother's birthday. Pero sabi ko, Lord, alam kong may purpose. Nararamdaman ko na may purpose kung bakit ngayon, kung bakit ako uuwi. And yun nga siguro yung purpose na yun. He brought that child to me to make me feel that I'm doing the right thing. He understood me. Naiintindihan niya. And surprisingly, he knows. Yun nararamdaman ko. Kasi yun nga, sabi ko similarities namin, alam niya. Okay? So I promised to myself na I will never let him and his brother, dalawa sila magkapatid, to experience yung mga pain na naramdaman ko. Kasi age nila is 12 yung best friend ko at the time, si Sky is 9, yung kapatid niya. Sabi ko noon, tama nang ako na lang. Pero Lord, help me na hindi na nila ma-experience ulit yung pain na yun. And yun yung ginawa ng Lord in a span of 5 days. Kaya kami sobrang naging attached sa isa't isa. Sabi ko kay Marlon, namimiss ko siya, bro. And feeling ko kailangan kong bumalik doon. Kailangan ko muna magpahinga. Alam na yung sabi sa akin ni Marlon, bro, naintindihan kita. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo na will ng Lord para sa'yo. Umuwi ka, magbakasyon ka, bumalik ka kapag okay ka na. Sabi na sa akin, without any judgment. Akala ko nun sabihin sa akin ni Marlo, ano ba yan? 5 days lang, sobrang na-attach ka na, 5 days lang, best friend mo na. Ano ba yan? Ganyang-ganyang experience mo lang, ano ka na nadudurog ka na, paano kapag, pero hindi. Sabi na sa akin, magpahinga ka. Kasi kung ang Lord nga, napagod siya. Naranasan ng Lord yan, bro, sabi niya. And ako din mismo, sabi na nararanasan ko yan. Kaya kung sa tingin mo makakatulong sa'yo, and kung sa tingin mo will yan ng Lord para sa'yo, sige, bumalik ka ng probinsya. Magpahinga ka. Sabi sa akin ni Pastora, alam ko na nasaktan ka. Pero sana wag kainin ng anger yung puso mo. Dun sa nangyari. Yun nga, yung basher. Kasi talagang grabe yung words niya. It really pained me.
it punched right in my gut, yung words na yun. Yung mga words na sinabi na, you're nothing. Parang ganun yung gusto na sabihin. Hindi mo naman magagawa yan, hindi ka normal. Alam mo yun, yung parang pilosopo na, paano kayo nagkita, bulag ka nga. Yung parang ganun, paano ka nakakapagtrabaho, paano ka nakakapag-cellphone. And gusto ko sabihin, nagawa mo nga mag-Facebook, di mo magawa mag-Google. Alam mo yung parang ganun. And, you know what? I was really about to file a case against her. Pero nagising ako dun sa sinabi ni Pastora and chinek ko yung profile niya. Nagtatrabaho siya for the family. Meron siyang binubuhay na family. And nangusap sa akin ng Lord na hayaan mo na. Ako na bahala. Don't take matters into your hands. Ako yung bahala. I will fight for you. You only have to be still. Ako yung lalaban para sa'yo. What you have to do is you only have to trust me and you only have to be still. So sabi ko, hindi na lang ako mag-file ng case kasi gastos lang yan. And isa pa, Lord na lang ang bahala sa kanya. And you know what? Hanggang ngayon, pinagpe-pray ko siya. Wala na. Simula nung nag-surrender, nung unti-unting nag-surrender talaga ako sa Lord, pinag-pray ko. And siguro, ma'am, para sa'yo, siguro mapapanood mo tong video na to, alam mo kung sino ka. Gusto ko malaman mo na pinapatawad na kita. Kung ano man yung mga nasabi mo last year, siguro dala lang din yun nung problems mo. Dala lang din nung bigat na dinadala mo. Lahat tayo may ganun. And gusto ko malaman mo na lahat ng yun, kinalimutan ko na. Pinapatawad na kita. The moment na pinarealize sa akin ng Lord na hindi lang ako yung nakakaranas ng mga persecutions na ganyan, yung mga bashing as per se, masasakit na salita, inintindi ko yung side mo, ma'am. Naintindihan ko kung bakit mo yung nagawa. Siguro dala ng pressure sa'yo. Or I don't know, hindi ko alam. Pero ma'am, napatawad na kita. Kung mapapanood mo to, napatawad na po kita. Kilala mo ako, alam mo kung sino ako, you know who you are. And sana malaman mo na napatawad na kita. So, yun nga. Back to my sharing. So, umuwi ako. To make the long story short, umuwi ako ng Marinduque. Alam na, pagbalik ko, sumalubong sa akin yung best friend ko. Wala siyang idea na uuwi ako. It's only 1.5 months after naming huling magkita nung March. March yun yung 5 days kong uwi. Umuwi ako ulit ng April kasi talagang hindi ko kaya. Sabi ko, kailangan ko munang bumalik. Ang saya niya. Yung yakap na sa akin na yun, nung nakita na ako, napahuwi lahat nung sadness na nararamdaman ko. He ran towards me, Kuya Chloe! Sabi ng ganun, ang saya na. The moment he hugged me tight, sabi ko, gumanon ako, tumingin ako sa taas. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, kasi alam kong hindi mo pa rin ako pinabayaan, kasi alam kong nandiyan ka pa din. So, I stayed there for 4 months sa Marinduque. And then, I was about to go back sa Manila. Kasi sabi ko, hindi naman habang buhay ako nandito. Dapat bumalik ako. Dapat kong harapin yung fear ko. Sabi sa akin ng nanay ko. But then, as I said goodbye to my best friend, eto na naman, nahirapan na naman ako kasi malungkot na naman siya, umiyak na naman siya. Pero alam nyo, sabi ko sa kanya nun, sabi ko, Arvin, may plano pa rin ang Lord. Kung plano na umalis ako ngayon na, kung plano na aalis ako, kailangan kong umalis. Pero kung plan ng Lord na magstay pa ako dito a little while longer, I will stay. Walang makakahadlang sa plano ng Lord. And it did. Nung araw din na yon, na nagpapaalam na ako sa best friend ko, lumapit sa akin yung isang barangay official namin sa Marinduque. May singing contest sa bayan, sa Torrijos. Taga Torrijos, Marinduque po kami. May singing contest doon. Sumali ka. Sayang. I-represent mo yung barangay natin. Next month, gaganapin yung singing contest. Meron ka pang isa't kalahating buwan para mag-prepare. Sabi ko Sabi ko kay Arvin, narinig mo yun? Yun yung sinabi ko sa'yo. Kasi that time is,
In the span of 4 months, nagtuturo ako sa mga bata ng Word of God. Tinuloy ko doon yung evangelism ko, yung pag-share ko, lahat doon tinuloy ko. Sabi ko, kita mo na, yun yung sinabi ni Kuya sa'yo na kung ano yung plano ng Lord, yun yung matutuloy. Yung sana, sabi ko, next week, aalis na ako, tamo na extend, 1.5 buwan mo pa ako makakasama. And alam mo yung singing contest na yun? Sabi ko nun sa Lord, Lord, kung plano mo na manalo ako dito sa Torrijos Search for Singing Star, mananalo ako. Kahit hadlangan ng ibang tao, mananalo ako. Kung yung pagkapanalo ko na yun, ikaaangat mo, parang kung magiging way siya para maipakita sa mga tao yung kabutihan mo, kung magiging way siya para lalo akong mapalapit sa'yo, lalo kang mapapurihan sa buhay ko, then mananalo ako. But then, please, Lord. Sabi ko noon, nagdadasal ako noon sa church. Meron kaming church sa Marinduque, nakaluhod ako sa altar. May altar call kami noon. Nandun. Sabi ko, Lord, kung ilalayo ako sa'yo nitong singing contest na to, kung ikayayabang ko to, Lord, kung babaguhin ako ng singing contest na to in a negative way, kahit ipanalo ako ng judge, please, Lord, wag mo akong panalunin. Gawan mo ng paraan para hindi ako manalo. Kasi ayokong lumayo sa'yo. Kahit ipanalo nila ako, ikaw ang gumawa ng paraan, Lord. Para hindi yun matuloy. And you know what happened? I was the first grand champion of Torrijos Search for Singing Star 2023. I got the title. I won the competition. And the moment na in-announce na yung winner ay Barangay Sibuyaw, ang immediate reaction ko is to kneel down the stage. I raised my hand. And then I looked up. Sabi ko ganun. Lord, thank you, Lord. Praise God. Nasa stage ako nun. Wala akong care. I shouted na, Hallelujah, praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Kasi it means one thing. It's God's will for me. Para lalo pa siyang maiangat sa buhay ko. It is God's will na may purpose. Kung ba't ako nanalo doon. Kasi sabi ko ngayon ang prayer ko sa Lord, Lord, kahit ipanalo ko ng judges, kung hindi mo will ko para sa akin, kung ilalayo ako nito sa iyo, Lord, wag na. Please, ako na yun naninikluhod sa'yo. Ako na yun nakikiusap sa'yo. Kung hindi mo will tong Torrijos Search for Singing Star for me, wag na, Lord. Ialis mo na ako dito kasi ayokong lumayo sa'yo. Pabalikin niyo na lang po ako ng Manila where I can serve you better. But then I won Torrijos Search for Singing Star 2023. And it means one thing. God will continue to use me for His glory. After that, I came back to Manila. Kasi before ako bumalik ng Marinduque, nag-promise ako kay La Pastora. Sabi ko, Pastora, pagbalik ko, papasok ako sa ministry, sa music team. Kasi po nag-aaral ako sa College of Music. I'm taking music lessons sa UST Conservatory of Music. So sabi ko, papasok ako sa ministry, sa music team. No matter what the instrument, kung ano man ang instrument na sabi ko lang, pangarap ko maging bassist. Pero sige, sabi ko, pagbalik ko Manila, babalik ako sa music team. Papasok ako sa music team. So, bumalik ako ng Manila after Torrijos Search for Singing Star. Carrying a new hope. Kasi nung time na umalis ako, nag-iwan ako ng mark sa bayan ng Torrijos. And hindi ko iniwan yung best friend ko na malungkot. Naghiwalay kami na masaya siya. Niyakap niya ako na masaya siya. Nasabi na, Kuya, mag-ingat ka and bumalik ka ulit, ha. Hindi ko siya iniwang malungkot. So, sabi ko, pagbalik ko ng Manila, Lord, sabi ko, hindi ko alam kung ano mangyayari, pero bahala ka na. Okay, I came back. I worked for the Lord's ministry.
Nagturo ako ng music. Di ba, yung pangarap ko na maging bassist, hindi yun natuloy. Kasi naging drummer ako sa church. Wala akong kaalam-alam sa drums last year. Zero knowledge ako kasi nag-start ako, I'm originally a pianist. Nag-start ako mag-piano when I was 2 years old. Nagsimula lang ako sa mga happy birthday na ganyan, twinkle, twinkle, ganyan. Pero yung drums, gitara, wala akong alam doon. Pero sabi ng Lord, hindi, mag-drums ka. Okay, so naging drummer ako. And then, nag-work ako nagturo ako ng music. And then recently lang, naintindihan ko na yung surrendering your heart, not your plan. Kasi, I visited Love Radio Manila nitong March. Wala lang, just to visit. But prior to that, sabi ko, Lord, gusto kong maranasan to record a song in a studio. Gusto ko siya maranasan. Not for my own fulfillment. Wala lang, gusto kong maranasan siya. And I wanted the people to hear my voice. Hindi para sumikat na ako, magaling ako, ganyan. Kundi para malaman nila yung goodness ng Panginoon sa buhay ko. Gusto kong marinig ng mga tao yung boses ko. So I visited Love Radio Manila kasi 20th anniversary ng tambalan ni Nicole Yala at saka ni Chris Chuper. Kasi nung bata ako, lagi ako nagve-visit sa kanila. Kilala ako ni Tita Nicole, ni Nicole Yala, ni Chris Chuper. And sabi ko nung March, gusto ko sila ulit bisitahin. So I visited. Wala lang, visit. Tambalan. And nung tuwa si Tita Nicole when she saw me again, sabi na, ang laki mo na. Kasi huli kami nagkita 2011, 2012 pa. And then nagkita lang kami ulit nung March na. Sabi na, natuwa siya sobra. Sabi na, kanta ka nga sa tambalan. Kasi may Facebook Live sila after nila sa radio. Kanta ka nga, kantahan mo yung mga viewers natin sa live. So, I sang. So, ganoon na rin. Para na rin ako nakapag-record sa studio. Kasi marami rin naman yung nanonood that time sa Love Radio. And after that, after yung tambalan segment na yon, andun si Jego Bandido Kuya Jegs, who is, praise God, na Christian din like me. Then, nag-usap kami, ganyan-ganyan. We talked about yung drama. Sabi na, meron din kami ngayon yung Dear Love, sabi ng ganon, pero hindi na siya kasing bigat ng dati na heavy drama. Sabi ko ganon. Biniro ko lang siya. Sabi ko, alam mo Kuya Jegs, pangarap kong makapasok sa ganyang drama, so kapag may opening, sabi ko, baka naman. Biro lang. Just intending to, wala lang, cracking jokes lang. And alam niya, sabi na, seryoso ka ba? Naghahanap sila ng voice actors. Tatawagin ko si Conyo Bicolano, mag-audition ka na. Diba? Nagpunta ako ng Love Radio na wala lang, just to visit Nicole Yala and Chris Chuper. But then, nakakanta ako sa Facebook Live and now mag-audition ako for Dear Love. Lord, sabi ko, grabe ka. Okay, I auditioned, same day audition, pinat-arte nila ako ng ganyan-ganyan. And also, praise God, same day I got the result. Sabi sa akin, kasi that was Friday, sabi ni Conyo sa akin, ni Conyo Bicolano, are you available to start recording on Tuesday? Sabi ko, Tuesday? This Tuesday? Sabi niya, yes. This Tuesday is gonna be your first day of work sa Dear Love. Wow! I mean, maraming tao na naghihintay ng matagal para lang tawagan sa ganyan. Nag-audition pa ng sobrang tagal. Walang kasiguraduhan. And ako, nakuha ko siya same day. Sabi ko, grabe Lord. Kaya pala yung urge sa akin na pumunta ka ng Love Radio. Sabi sa akin ng Lord, pumunta ka. Nung una, sabi ko, bakit kaya? Pero sabi ko, sige, punta tayo. Yun pala yung reason nun. Yung pumunta ako ng Love Radio with nothing, I went back, I got back home na masaya akong binalita sa kanila, sa nanay ko na may trabaho na ako sa Love Radio. Grabe Lord, sabi ko ganun. Praise God. And alam niyo ba, nakakatuwa kasi 1 taon matapos yung nangyari sa angkas at yung bashing, nangyari naman yung sa Love Radio. Exactly 1 year after that. Sabi ko sa Lord, Lord, grabe yung kabutihan mo. And alam mo, sabi ng Lord sa akin, tama na? Sabi ng Lord sa akin,
Last year lang, nalulungkot ka. Last year lang, nagdadasal ka sa akin na gusto mo ng work, na ayaw mo na ng ganong feeling na nalulungkot ka. 1 year after that, eto ka na ngayon, no? Looking back, 1 year ago, I just can't help but to say, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin lahat yon. Despite na nahirapan ako, Lord, thank you pa din. Kasi alam kong kumikilos ka sa buhay ko. Hindi mo ako pinabayaan, tested ko yon. And alam nyo, hindi natapos lahat doon. I auditioned naman for Coro Ilustrado, which is, by the way, a premier choral group, all-male choral group, because of Ma'am Ana Piquero. Nag-audition ako nun para lang ma-meet si Ma'am Ana. And alam ko na nung nag-audition ako is 80-20 na matanggap ako kasi they are rehearsing via sight reading. Alam na naman bulag nga si Koya nyo Light perception man ako, pero bulag pa rin maituturing. Wala ako nakikita. But then, sabi sa akin ni Sir Jong, yung asawa ni Ma'am Ana, and nung isang officer, sige, try natin kung paano ka makakapag-sing with us. So yeah, I auditioned for 3 months. Nag-audition ako sa kanila. Yun yung matagal, 3 months. Nag-start ako February and praise God kasi by April 22, I was launched. Isa ako sa mga ni-launch bilang mga bagong ilustrado ng 2024 and na-meet ko na si Ma'am Ana. Alam niyo yun, sabi ko, Lord, ito pala yung nangyayari when you surrendered your heart and not your plans. And alam niyo, mga kapatid, ngayon, hindi pa perfect lahat sa akin. But I could say na it was far more better than before. Wala akong worries. Ngayon, wala pa ako ulit work sa Love Radio, hindi pa ako ulit tinatawag. So, wala akong work ngayon. Well, I'm not happy na wala akong work, pero sana magkaroon. If it's God's will, sana magkaroon. Kasi, di ba, syempre, kailangan din naman natin ng work. Pero then, hindi ako nag-worry kasi gumagawa ng way ang Lord para hindi ako completely maging empty. Lagi siyang may pinapadalang mga tao who's there to help me. Lagi yun. And alam nyo, I can bravely say, looking at you guys, even though I cannot see you, sa inyo na mga nanonood ngayon, hindi ako takot. Why? Kasi alam ko na my heart is at peace with God. Philippians chapter 4 verse 7, mga kapatid, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. And isa pa, Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. You have to trust. Kaya hindi ako takot mamatay. Every time na aalis ako ng bahay, even kanina before pumunta rito, lagi kong binabanggit yung Luke 23:46. Father, into your hands I commit my spirit. Ano't ano man ang mangyari sa akin, alam ko yung spirit ko is nasa Lord na matapos man yung mission ko dito sa lupa na to, sa mundong to, matapos man yung mission ko, alam ko na yung spirit ko nasa Lord na. And ano man yung mission na yon, alam ko, Lord lang nakakaalam. And sana mga kapatid, alam nyo, lahat ng resentment na nararamdaman ko, lalong-lalo na sa tatay ko, nung sinurrender ko lahat sa Lord, I guess I could say, wala na siya. Though hindi, yung relationship ko ngayon sa tatay ko is, nag-start pa lang ako ulit na i-build up siya, pero, I guess, wala na yung sama ng loob. And sabi ko nga sa dad ko, kung mapapanood na to, I'm sure, I wanted you to know na napatawad na rin kita. Sumama yung loob ko sa'yo, oo, hinanap kita nun. I wished na nandito ka
But then, iba kasi yung plano siguro ng Lord talaga. He had his own family right now. May family na siya. And to his family naman, alam ko mabait yung family niya. Mabait yung family niya. And yun nga, sa tatay ko, napatawad na kita. Napatawad ka na ng anak mo. Ano man yung pain na naidulot mo sa akin noon, kay mami, sa akin wala na yon. Nakalimutan ko na yon. Okay na yon. Nung niyakap mo ako, nung magkasama tayo ng Father's Day, napawi na nun lahat nung void na hindi na-fill nung absence mo. Kasi yun lang yung hiling ko, Lord. Sabi ko, alam ko naman na hindi na mababalik yun dati. Nakasama ko siya. Pero isang hug lang from Him, yun lang yun, Lord. And alam nyo, church, nung mga times na hindi pa ginagawa yun ng tatay ko, ang dami-daming binigay ng Lord para i-fill yung void na yun. Si Arvin, and merong isang, I don't know what's with kids, kasi yun yung laging binibigay ng Lord para iparamdam sa akin na, anak, you are loved. Yung isang kid sa church, meron isang kid doon, si How. Lagi na rin ako hinahag. And then, alam mo, tinanong ko sa kanya, sabi ko, How, bakit mo laging hinahag si kuya? Sabi niya, kasi kuya, ayoko na malungkot ka. Diba? Imagine a child saying that to you, kuya, ayoko malungkot ka. I know that it is God's way of telling me na I'm with you. And yun nga, nung niyakap ako nung tatay ko noon, Father's Day, sabi ko doon, Lord, now, I know that my life has completely changed ever since sinurrender ko yung lahat sa'yo. And alam mo ba? Dati, di ba sabi ko, dati gusto ko makakita. Ngayon, hindi naman sa ayoko na, but I love my blindness. Kaya nga pagtatanungin ako, kumusta ka? Nalimutan ko lang to kanina ng intro. Kumusta ka? Lagi ko sagot, eto, bulag pa rin. Why? Kasi in definition ko nung ito, bulag pa rin. Eto, okay naman. Masaya. Di ba? Happy kasi bulag siya. Yes, bulag, oo. Pag sinabi mo ako ng bulag, di ako ma-offend eh. Sasaluduhan pa kita. Ma-offend ako pag sinabi mo akong duling. Wala na nga ako nakikita, dudulingin mo pa ako. Di ba? Amen? Pag sinabihan mo ako ng bulag, hindi ko iti-taken as an insult. So yun nga, hindi naman sa ayaw ko na makakita ngayon, pero despite being blind, naging normal. Normal ako. May mata, hindi nga lang gumagana, pero may mata. Kompleto, buo. Buo yung katawan ko. Hindi nga lang masyadong gwapo, pero buo pa rin naman. Buo pa rin naman. Praise God pa rin sa buhay, sa katawan na meron ako, na fit to work, fit para pumunta sa mga rehearsals at performances, fit para magteatro, fit para to enjoy my life with my friends and with the people I love. Nakakapunta kung saan-saan, nakakapag-commute nga eh. Nag-commute ako. I ride LRT, kaya ko makipagbalyahan sa mga pasahero. And I know that every time na ginagawa ko yun, God is with me. Kaya hindi na hinahayaan na may mangyaring masama kasi nandyan siya. And alam na, church, isa sa pinaka-heartfelt na moment na gusto kong i-share sa inyo is ito. Tinanong ko si Arvin and si How, hindi sila magkakilala, magkahiwalay. Tinanong ko sila, ano yung wish? Hindi para sa akin para sa'yo, ano yung wish mo na gusto mo ipag-pray sa Lord? And alam mo, magkapareha sila ng sagot. Arvin being my best friend and How being one of the kids na minimentor namin sa church. Minimentor ko sa church. Ginaguide namin. Ang sagot nila, lalo ni Arvin, Kuya, sana makakita ka. And alam nyo, si Arvin, i-share ko sa inyo, after niyang sabihin yon, he kissed both of my eyes. It's as if he wanted to take all the pain away. And alam na naramdaman ko doon, God's telling me that, Chloe, you're okay. You're doing good.
continue what you're doing because you are doing good. Through this child, I'm letting you know that you are loved. Simple action lang naman, nakinis na yung mata ko, pero yung naramdaman ko nun, alam ko na it's God's way of telling me na merong pinupuntahan lahat ng ginagawa ko. And I believe that God will continue to use me for His glory. Alam nyo, sabi ko nga na para sa inyo na mga nanonood nito ngayon, sana kung maa-amaze man kayo sa akin, maraming salamat po. Kung i-share nitong video na to, sana i-view nito, hindi para sa akin, kundi para malaman ninyo yung kabutihan ng Lord sa bawat isa sa atin. Kung dadami man ang views nito, praise God. Kasi ibig sabihin nun, ganoon ka-powerful ang pagkilos ng Panginoon. Kung dadami ang views nito, hindi yun dahil sa akin, dahil yun sa Panginoon. And kung maa-amaze man kayo sa buhay ko, please, mga kapatid, ako na po nakikiusap sa inyo, magkakaiba man ang religion nating lahat, hindi man yung iba sa inyo, hindi man Christian, or yung iba sa inyo, maybe hindi naniniwala sa God, pero sana for just once, kapatid, sana maisip ninyo na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng taong ito. At kahit na sa buhay ko, sana isipin nyo, mabuti pa rin palang Panginoon sa buhay ko. The fact na wala kang disability, the fact na nanonood ka nito, na masaya ka, na nakangiti ka ngayon, na pinapanood mo ko, praise God, kasi hinayaan ng Lord na mapanood ko tong taong to. And who knows? Ito na pala yung way ng Lord, kapatid, para makilala mo siya. I'm not insisting my belief on you, pero kung sakali man na ganun ang maging impact ko sa iyo, then praise God sa buhay mo, kapatid. Hayaan mo yung Lord na kumilos sa iyo. Huwag mong pigilan. Kasi hindi man maging sobrang perfect ang lahat sa iyo, kapatid, but then mararamdaman mo yung kaibahan ng buhay na hindi mo kilala si Kristo versus yung life na kasama mo siya at nandyan siya sa tabi mo. Sabi ko nga, kapatid, though siguro baka yung iba sa inyo magtanong, bakit ganun? Nagdadasal naman ako. Nag-worship ako, nag-church ako, but parang hindi pa rin nagbabago, wala pa rin nagbabago. Siguro, kapatid, hindi ka pa dumadating dun sa point of life mo na yung total surrender. And I pray for you. I'm praying na sana dumating ka dun sa point na ma-surrender mo ang lahat sa Panginoon. Na sana makayanan mong i-let go lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Na sana makayanan mong hayaan ng Lord na kumilos completely sa buhay mo, na Lord, ikaw na bahala sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Kaya nga sabi ko, I wish for my family na lahat sila is maging Christian. Though gusto ko na syempre umangat-angat kami, kahit paano, magkaroon ng mas maginhawang buhay, pero I wish na sana lahat kami maging Christian. Bakit? Para dumating man ang time na may isa sa amin na mauna. Kasi darating talaga yon. Pwedeng ako, pwedeng sila, pero dumating man yung time na isa sa amin na mauna, alam namin kung saan namin nahanapin ang isa't isa. Hindi kayo mag-worries na baka napunta siya sa hill, ganyan. Baka hindi naman siya makita sa langit. Kasi alam namin na nandun siya, naghihintay sa amin. Hinihintay namin ang isa't isa. And alam nyo, kapatid, I praise God sa ministry na meron ako ngayon. Yung pangarap ko na maging bassist, naging drummer ako. And sabi niya, sabi ng Lord, hindi lang mag-drums, mag-conduct ka, kasi kahit paano meron akong alam sa music conducting. Nagko-conduct ako ng band pag hindi ako naka-line up sa praise and worship, kasi may mga line of musicians kami. So kapag hindi ako nagtumutugtog ng drums, kumukumpas ako, nagko-conduct ako sa praise and worship. And I praise God for that. Yung pangarap ko na makapag-record ng isang song sa studio para marinig lang ng tao yung boses ko, ang binigay ng Lord sa akin, mag-record ka sa isang radio drama na maririnig sa buong Pilipinas. Yun yung gawin mo. Yung pangarap ng Lord sa akin na magpahinga sa Marinduque,
Mananalo pala ako sa To Research for Singing Star. Makakapanood yung buong bayan. And hindi lang yung buong Pilipinas kasi naka-live siya sa Facebook, mga kaibigan, mga kapatid. So, siguro naman sapat ng dahilan yon para kayo, personally, malaman ninyo yung kabutihan ng Lord sa buhay ko, sa buhay natin. And church, mga kapatid, alam nyo, yung dati kong prayer na sana wala nang bukas, ngayon ang prayer ko, sana may bukas pa. Para, alam niyo yun, meron pa akong opportunity na i-share yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. And itong video na to, alam ko na isa to sa mga opportunity na gagamitin ng Lord para ipahatid sa inyo, iparating sa inyo na napakabuti ng Lord sa buhay natin. And mawala man lahat sa akin, kahit wala akong work ngayon, kampante ako kasi alam kong nandito sa akin yung regalo ng Lord, na yung peace na kahit kailan hindi maaagaw. Kahit kailan hindi mawawala. At kahit kailan hindi kukupas. At pwede ko pang ipamahagi sa mga mas nakababata, kahit sa mga mas matanda sa akin, na pwede ko pang i-share, na alam ko na pwede rin nilang i-share at pwedeng i-share at pwedeng i-share hanggang sa umikot yung kabutihan ng Lord sa buong, di ba, sa lahat ng tao na dapat makaranas nun. And alam nyo, I will leave you with a verse from the Bible. Verses and a quote. First verse, John chapter 8, verse 12. Sabi doon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. And isa pa, let's walk by faith and not by sight. And mga kapatid, hindi man gumana ng maayos itong mga mata na to. 'Di ba? Hindi 'yun sapat. Hindi 'yun sapat para hindi ko makita yung tunay na kagandahan ng mundo kasi hindi bulag ang puso. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras sa testimony ko na to. And sana kahit papaano na-inspire kayo, na-touch yung mga buhay ninyo. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sana, through this video, maramdaman natin yung endless grace ng Lord because He's the way maker. He is an omnipotent God. And kung iisipin natin na ang dumi-dumi ko na, baka hindi na ako tanggapin ng Lord, kapatid, nagkakamali ka. Ano man yung kasalanan mo, ano man yung nagawa mo, kung willing ka na mag-repent sa Lord, kung willing ka na i-admit na, yes, Lord, nagkasala ako and Lord, patawarin mo ko. Paulit-ulit kang patatawarin ng Lord. Paulit-ulit na yayakapin ka ng Panginoon kahit na feeling mo hindi ka worth it. Kasi sa totoo lang kapatid, kahit ako hindi talaga tayo worth it sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi ako worth it na patawarin ng Panginoon kasi nagalit ako sa Kanya eh. Question ko siya, but then, niyakap ako ng Panginoon, He said, para sa iyo kapatid, na nag-iisip ng ganyan ngayon na hindi ka worth it dahil napakamakasalanan mo, take heart, my son. Your sins are forgiven. Maraming salamat sa panonood and sana po, kahit papano, ay napangiti kita ngayong araw na to. To God be the glory. Maraming salamat po. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!